Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is October 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Constancia Street, Barangay 423 Constancia Street, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Manila Doctors Hospital, sa may Norberto T Medical Tower, sa may TM Calao Avenue, Barangay 666 Ermita, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Nakapagtapos na po ng 10 para po matapos po yung 50 by end of the month. Pag itong modular housing, gaano katagal ba ito i-construct? Sabi nyo, 10, no, sisimulan na. How long will it, kasi 50 muna, di ba, dito sa Tarragona town. Itong pagbubuo ng 50 units, how long will this be completed, Attorney? Actually, sir, yung 50 po hanggang sa, yung target date po natin is hanggang sa October 30. October 30. So katapusan lang na buwan, kayang itayo ang 50 yan sa Tarragona Yes, town? sir. Okay. Yes, sir. Opo, oo. So, bali yun po yung ating deadline po for the 50 units po dito sa Tarragona. Tapos susunod po, pupunta tayo ng another na lugar. lugar para po sa remaining na 100. So lahat, ang total na gagawin nyo itong modular housing na to is 150. Di ba? Lahat to ba yung rectang talagang bumagsak ang mga bahay nila nung bumagsak nung itong lindol ng malakas sa Davao Oriental? Yes po, totally damaged po yung parang pagbibigyan po ng bahay. Totally damaged na po talaga sa mga munisipyo po na ito. Sila po yung tatlo sa munisipyo ng pagbibigyan ng 50-50. Sila po yung may malaki talaga na identify talaga. Totally damaged. Na-identify, na-assess, no? Pero ibig sabihin, ito ba, okay naman ba? Siguro naman, no, may matibay na pagsusuri o pag-aaral dun sa mga technical specs sa pagbubuo nito. Baka kasi pag mga konting ulan lang or what, bumigay yung modular housing. So, dumaan naman to sa matinding technical clearance or from the experts. Yes po, oo. Before po naman po, pinalapas yung direktiba na magbibigay po ng modular housing. Sa pag-aralan naman po ito sa taas po ng mga executives po ng dito. Oo. Bali, attorney, itong mga nabiyayaan, itong mga modular housing, ano ba ito? They have to pay for it or ano to, provided for free? Ano ba? Ano po ito? Free po ito. Galing po ito sa... libre? Okay. Libre po, libre. Oo. Bali, ang mangyayari po nito is dito, magtatayo po ng modular housing, pero yung mga iba pong connections like the power, yun, in coordination na po ito sa local government at saka sa ibang ahensya, like for example po, DOH, magbibigay po sila ng
supplying ng latrines para po, at saka yung mga septic tanks para po kahit na temporary shelter lang siya, maayos pa din po yung ating waste management. Okay. So bali ito ay budget ng Department of Housing ng Human Settlement. Budget ito yung Yes, sir. Yes, sir. More or less magkano ho bang gagastusin po for that 150 modular housing units? More or less po mga nasa ano po ito, 25 million yung 150. Ha? 250 ha? 25 million pesos po. 25 Pesos, million. okay. So budget ito ng DSUD at inaprubahan na ito ng Pangulo, no? For the 150, is it safe to say na kaya itong may patayo before the year end? Tama? Dito na Yes, sir. Yes. Ha? Kaya? Safe na po yun. Yes, sir. Kaya po. Yung 150 by the year end po. Okay. And then, na-identify nyo, ilan bali ang mabibenepisyo, ilang pamilya ho? Attorney? Actually, sir, yung sa mapipinipesyohan, depende po yan siya sa LGU kasi halimbawa sa Tarragona, 50 units siya, pero na-identify po ni Mayor kasi medyo malaki po yung area, 6x3, pwede dalawa sa isang shelf, sa isang unit. So for Dalawa lang ang pwede? Tarragona, Dalawa lang? dalawang pamilya po. Dalawang pamilya. So, ibig sabihin, pwede mga 5 to 8, ganyan. Sa hamon ng buhay, nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo. Linya ko. Servisyo agad, serbisyong sagad. Nagseservisyo, linya ko. Tuwing umaga, dito lamang sa DCMM Radyo Patrol 630 at DCMM Tele Radio. Nakikinig, nagmamalasakit, nagsaservisyo Linya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes na agad. Lunes. So ilang araw na lang bago magpasko. Is it 66 days before Christmas? And 73 days before 2026. Alright, naimbag, abigat, ating mix. Naimbag bigat. Hi, hello and good morning, Manang Ninya. Welcome back. At sa isang maaraw po na Monday, today, October 20, 2025, Big Food po. Kumbaga, ngayon po ikakapasok na ng balita. Yan yung kaya naman po. 3 years. Oo nga. Kasi i-clear na yung umaga na sa po. parang blood 10:43 ng umaga, iyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Purimao, Ilocos Norte. Alam mo, lagi akong nandyan. Pag nandyan ako sa amin sa Batak, sa kabilang yan, Batak, Kaway, Purimao, and pero sana hindi po ito. Sabi nga nila yung una, kung naramdaman mo una yung mga susunod, mas mababa na. So kung kayo po from Purimao ay nakikinig sa amin, ay huwag mo kayong mag-alala dahil kapag 4.5 yung aftermath mo, hindi dapat mas mataas sa 4.5. So mas mababa. Okay, as a local. Yun nga lang, hindi ko alam kung kailangan sila mangisla kasi ang kanilang kinabuhayan ko dyan sa Purimao. Para sa 2046, kapilan dito ang 35 billion pesos para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mahigit 25,000 na sinitaralan. Sabi ang Sidre, ang internasyonali ay isang pangakong dapat sa parin, hindi lang ng salita kung ginagawa, kaya dapat walang pinsipong pag-aaral ang maiiwan sa proseso. Yan ang mga balitang observado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Luis Salgado Jr., DCMM. Basta may nangyari, nakareport agad sa DCMM. Radyo Patrol sa Istresa. Alright, ngayon pong umaga, kung napansin niyo po kami ni Big,
drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna, pansamantala po. This is pa rin, The Filipino Channel ang yun po nagod. Paalam po. Ilang mga lugar sa Eastern Visayas sinalagsan ang maging sanib pati kabilang baka at landslide na itala sa ilang mga bayan. Detalye na balita hatid ni Jay Marion. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam po.